Titigilan daw niya o pipigilan ang korupsyon sa Armed Forces of the Philippines. Paano niya kaya ito gagawin? Kasama ho natin ngayong gabi dito sa State of the Nation ang bago pong Chief of Staff ng AFP, si General Eduardo Oban Jr. Magandang gabi po, General. Magandang gabi, Jessica. Kilala ko na ho siya, kapitan pa lang. Yung tatlo na yung estrelya sa kanyang balikat. Mabibigat ho yung mga estrelyang yan, General. Mabigat ang responsibilidad, Jessica. Paano niyo ho kaya gagawin itong pagtigil sa korupsyon at pagsali sa matuwid na daan? Gayong ang Armed Forces ay kilalang organisasyon na galit sa mga squealer o mga sumbongero. Dalawang immediate steps ang gagawin natin. Matter of fact, from day one, workshop after workshop na ang ginagawa ng ating mga cognizant staff sa General Headquarters. Kasama na rin ang mga representatives ng major services. Ang unang-una dyan is reform sa logistics and financial management. Isisentro ko sa procurement. Ang procurement may mga proseso yan. Unang process niyan is planning. So we have to have an effective budget planning. Ito naman ay nakukuha natin sa Defense Planning Guidance na ini-issue ng Department of National Defense. Pero pero General, just to butt in, yung culture po, yung kultura sa Armed Forces, babaguhin nyo ba to? Mababago nyo ba? Yung bawal magsumbong at bawal mag-squeal? Kahit na may kabalbalang ginagawa yung iyong superior officer. Meron na tayong in the past na cases ng whistleblower. Opo. At atin itong tinugunan sa pamamagitan ng mga tamang hakbangin. And hindi naman kultura sa ating armed forces yan. If I may continue yung reforms. Sige, no? So, unang-una talaga yung epektibong plano. Pagka epektibo ang plano mo, gaya ng sinasabi kanina ng Secretary Abad, hindi pwedeng malayo ang discrepancy ng actual versus program. And that is one thing that we should focus on. Susunod niyan ay yung implementation. Pagkatapos ng legislation, magkakaroon tayo ng procurement implementation. We are going to strengthen the implementor. Ang implementor niyan yung AFP Procurement Service. Opo. Dadagdagan natin ang tao dito. Ang huling tingin ko, ako lang ng tao dito. We will build up the capacity by training them. So, sistema po at proseso ang inyong tututukan, General? Yes. Tama po. Anong reaction nyo dun sa mga sundalo kanina na pinalabas natin dun sa aming report bago ang ating interview? Naalala nyo ba yung inyong mga field experiences? Yung nagluluto pa sila, namamalengke? Kailan kayo mababago to, General? Actually, Jessica, ngayon ibinababa natin ang ating resources down to the field units. Hanggang doon sa unit na pinakita natin. So, ang probably address natin is the timeliness of the release of the funds. Isa yan sa mga nakita namin din na kailangan bigyan ng pansin doon sa aming workshops na ginagawa. Yung pong conversion na matagal na hong sinasabi nila, yan ang problema. Dahil yung mga savings, imbes na i-distribute, kino-convert at napupunta sa bulsa ng kung kani-kanino lang. Ano hong gagawin nyo dyan, General? First order of the day, day one, no to conversion, stop it. That was my first statement during the command conference following the turnover. At yun din ang ating ipinag-uutos ng ating mahal na Pangulo, na dapat wala ng conversion. Pasensya na ho kayo at ubus na po ang ating oras, pero bago ho namin kayo pakawalan, General Oban, for the record, meron ho bang ibinigay sa inyong pasalubong? Wala po. At pag-aalis na ho kayo, I understand hanggang November o December lang ho kayo? Of this year. Okay. Wala ho kayang ibibigay naman sa inyong pabaon? Wala nang pabaon, wala nang pasalubong. Maraming salamat po, General Oban. Maraming salamat, congratulations Jessica. Po at good luck po sa inyong trabaho. Maraming salamat.